Babae ka ba? Hindi ba ba? Hindi ko na lang kami nakakapag. Sino po ang ganda? Uy, naka-live na. Dahil walang tagip. Ba naman yan? Ilang taon mo ba sasabihin sa kanya? Ate, uy, open this. Yung bago mo, may kaunay mo. Ay, natatanggal. Uy, isa na ka. Di ba mauna kami? Hindi kay Kevin. Kasabay ko si Kevin. Sa mura. Kasi interview kami. Una ka lang sa oras. Interview ako doon. Bigyan naman ka ng papel eh. May kasama ka. Ay, kung ano pa nga, hindi ako marunong. Ano ba yun, ate? May chance pa na ma-reject si mama? Eh, nauna kasi ako. O ba, ay, nakalabas ko na ng bayan. Pero pwede sa kuya si Paulay. Kasi may kasama ikaw. Wala
Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo kapasimula na sa gawa ng Panginoon. Hallelujah. Awit tayo sa Diyos. Ang isang masiglang awitin natin ng Panginoon. Yes, Sugana. Isang papuri natin palakpakan ng ating Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. You are the first and the last. Awit natin ng Panginoon. Yes, God. You are the first and the last. Beginning and the end. The promise of one who's to come. The future is in your hands. Calling the light with all the earth we will sing. God, our hope, yes, God. God, our hope and our salvation. Worthy of all the praise. Be our light, everlasting. Praise your name, Jesus, the first and the last. He's a body verse. You are the first and the last. Beginning and the end. The promise of wonders to come. The future is in your hand. On the light, with all the earth we will see. You are the author of love, yes, God. You are the author of love. Our freedom is in your name. Your grace is the prospect for us. It brought us to life again. Calling the love with all we are, let us sing. God, our hope, God, our hope in our salvation. Worthy of all our praise. Be our light, everlasting. Praise your name, Jesus, the first and the last. One more time, God, our hope, God, our hope in our salvation. Worthy of all our praise. Be our light, everlasting. Praise your name, Jesus, the first and the last. Show us the way of your love. Show us the way of your love. Lead us towards the truth. Stir up the fire in us. To live out this life for you. Calling your name, Jesus, forever we'll see. God, our hope, God, our hope, and our salvation. Worthy of all the praise. Be our light, everlasting. Praise your name, Jesus, the first and the last. One more time. God, our hope, God, our hope, and our salvation. Worthy of all the praise. Be our light, everlasting. Praise your name, Jesus, the first and the last. Every heart, every nation, every heart, every nation will hear the sound. As the light breaks through the darkness, and your name rings out. Everything set horizon will meet us one. Singing, holy is your name. Holy is your name. Our hope is God. God, our hope and our salvation. Worthy of all the praise. Be our light, everlasting. Praise your name. God, our hope. God, our hope and our salvation. Worthy of all the praise. Be our light, everlasting. Praise your name, Jesus, the first and the last. For the last time, God, our hope. Yes, God. Worthy of all the praise. Be our light, everlasting. Praise your name, Jesus, the first and the last. For the last time, yes, God. Praise your name, Jesus, the first and the last. Papalapakan natin
Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Tayo awit sa Panginoon ng malumayan na awitin. Tayo pala tayo sa kayo. Awitin natin ang Diyos. Holy forever. Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. All have gone before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. On thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Thousand generations, one more time. Thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. All you've done, and all you've gone before us, and all who will believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy forever. And the angels cry one more time. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. First name na Panginoon, if you've been forgiven, and if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Yes, God. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy,
Dahil Panginoon, your name is the highest. Yes, O God. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position, your name stands above them all. One more time, your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Thrones and dominions, all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy forever. Hear people sing, hear people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy forever. You will always be holy forever. Palapakan natin Panginoon, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Glory to Jesus! Glory! Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Praise God! Purihin daw Diyos, dakilang Panginoon. Salamat, salamat. Hallelujah! Para sa ating announcement at ating mga worship schedule, meron tayong mga panalangin araw-araw from Monday hanggang Sunday, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga, 9 a.m. sa ating Sunday school, 10 a.m. naman ating Sunday morning worship at ang sa ating gabi ng Sunday evening, 6:30 p.m. ang ating start. At same time ng gabi ng Wednesday, every Wednesday ating video service, gabi din po magsisimula 6:30. At sama na sa panalangin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pati na yung mga government officials. Dalangin natin ang pagliligtas sa ating bansang Pilipinas, ang pagkakaroon ng salita ng Panginoon sa kanilang mga puso, sa kanilang buhay, sa kanilang mga kilala at mabago ang kanilang pananaw sa buhay. Pag-pray din natin ang ating mga leaders, International, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sama din natin ang ating national leader, Pastor Boy Tesipina, pati na rin ang mga regional leaders, Pastor Frank Beneventura, Pastor Nano Butay, Pastor Ernie Arente, Pastor Charlie Carias, Pastor Yale Sibel, at ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Dalangin natin ang kalakasan ng ating mga pastor, ang kanilang kalusugan, ang kasilahan, at ang kanilang mga, kung meron man silang mga karamdaman, dalangin natin ang pagpagaling, kumpletong kagalingan sa ating mga pastor. Pagdalangin din natin ng mga fellow Baclaran Daughter Churches, Pastor Gerson Balbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saber, Pastor Marcio Riago, Pastor Bo Canyosa, Pastor Jumle Gutchayda, Pastor Sam Pulpul, Brother Jimson Gaygon, Brother Noel Abarca, Pastor Melvin David, Pastor Gerald Chares, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Dumaya. Sama din natin ang missionary churches natin all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Israel, Indonesia, Japan, ating mga kapatid sa Betsa. At dalangin din natin ang mga magkaroon ng kagalingan din sa mga lumalaganap na virus ngayon para babalik ata sa mga airport ang COVID-19 testing. At panalangin din natin ang ating
ang ating bayan, ang ating pastor, Pastor Lucian, ang kanyang sambayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, for lacking, kailangan natin sa Limbusay, sa Liling Lote, at transportation vehicle sa gawain ng Panginoon. Pag-pray natin ang mga healing and prayer requests si April Garcia, Bonifacio San Pedro, Albert Phil San Pedro, Rita Loriza, Gadulo, Pastor Tongping, at ilapin na sa Panginoon kung meron karamdaman ngayong umaga, kay papagalingin ng ating Diyos. Kahit magtiwala lang sa ating Panginoon. Ating activities, ito pong buwan ng Pebrero ay ating focus time sa Feb 12, ating regional conference, Feb 16 to 20, at ang ating impact natin dito sa Upper Antipolo po yan, March 21 sa buwan ng March. Ating harvester April 2 to 4, praise God. Sa mga karagdagang kabalita ng ating pastor ang mag-uulat. Hallelujah! Bago tayo dumako pa sa paghahamo, sa pagbibigay, ay tayo nanalangin sa mga dalang kapatid, Brother Eldras. Pero bago tayo manalangin sa pagkas, purihin natin ang Panginoon, purihin at palakpakan ang ating Diyos. Praise the Lord! Glory to God! Glory to Jesus! Your Alpha and Omega! Simply, God, ang banal na makapangyarihan sa lahat, Lord, aming po Panginoon, dinadalangin, Panginoon, ng may mga karamdaman, Panginoon, na itinatas namin sila, Panginoon, ninyo po silang pagalingin, Panginoon, God, Panginoon, maghimala ka sa kanilang buhay, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, na inyo mo na po silang, Panginoon, ipinagaling, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman, sakit, Panginoon, Lord, maraming salamat, Panginoon, God, aming po namin, Panginoon, nilalapit sa inyo, Panginoon, ng aming bansa, Panginoon, tulungan mo, Panginoon, ang nangyayari sa aming bansa, sa loob ng gobyerno, Panginoon, Lord. Dinadalangin po namin, Panginoon, na ikaw yung mga ilang, Panginoon, God, magbigay ng kapayapaan, pag-iligtas, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. Lord, dinadalangin po namin, Panginoon, God, ang aming mga international leader, national leader, Panginoon. Ingatan mo, Panginoon, ang kanilang mga kalusugan, ingatan mo ang kanilang mga ministeryo, Panginoon. Ang aming Mother Church, Panginoon, Pastor Rico Herrera, Panginoon, yung po pagpalayo, Panginoon, ingatan mo, Panginoon, God, ang po nga, dinadalangin, Panginoon, ng Lord, ang bayan ng Antipolo, Panginoon, tulungan mo po, Panginoon, ang bayan ng Antipolo, Panginoon, katagpuin mo dakilang Diyos, ang pangangailangan, Panginoon, God, pagpalayo mo yung Panginoon ng lingkod, Panginoon, kasama kanyang sambayan, Panginoon, yung po pagpalayo dakilang Diyos, Lord, dinadalangin po namin, Panginoon, ang umagang ito, Panginoon, ng pagsama ng Banal na Espiritu, Panginoon, bahira mo, Panginoon, ng banal ng isang mga ngaral ng salita, Panginoon, ikaw pa rin, Panginoon, ang mangusap sa iyong mga anak, Panginoon, magpukaw ka, Panginoon, ng mga Espiritu, Panginoon, God, dalabas kami sa busaling ito, Panginoon, may ginawa ka sa aming buhay, Panginoon, dahil dala ang pagpapalat ng iyong salita, Panginoon, God, sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papulit, pagsabat, pasasalamat sa pangalan mo, Jesus, in Jesus' name, O Lord. Amen. Hallelujah. Tayo po itang pagtanggapan at magkamay sa isa't isa and be delivered of ito namin ang Diyos. I am delivered, praise the Lord. I am delivered by His blood. I was bound by the chains of Satan. I am delivered, praise the Lord. I am delivered, praise the Lord. Yes, amen. Isang magandang umaga sa bawat isang na ating kaharap. Amen. So, magandang umaga rin sa online. Pagkakalin kayo ng ating Panginoon Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, so sa ating ilang pabalita, ngayon po ay February 1 na. Kasimula na naman ng araw ng mga puso na sinasabi nila, okay, praise God. Okay, so ito lang po yung ating ilang activities. Ulitin ko yung ating na-focus night sa February 12 at yung fellowship naman yun sa 13. Konferensya sa Lucena, sa
February 16. Jubilee natin ay sa hindi ko pala nabubura ito. Ano nga ito, Joy? 27 ba? Hindi ko nabubura ito. Dalawa yung nakalagay. Ano kaliber? 27 at 28. Okay, so okay. So ito yung ating gawain sa buwan na ito ng February. Okay, wala na akong nalimutan. Doon ang ating maraming ginagawa ay dala ko naman sa pag-ibig ng pagkamalapit para sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Hallelujah. Kanina ay nabanggit ni JR yung kaya may ilang araw na tuwing tatayo siya, magtuturo siya ng Sunday school. Naman sa bagay. Kung sa yung service na, bihirang daluhan yung pang Sunday school ang daluhan. Bagamat ilan yung narito, pero nagugulat ako kasi nagkakali uli yung kanyang tinuturo doon sa aking ituturo. Samantalang sa akin ay pangangaral, samantalang hindi naman kami nag-uusap. Hindi kami nag-uusap niyan. Wala akong hindi ko nga alam kung saan siya kumukuha ng kanyang tinuturo sa Sunday school. Sa Sunday school, yung palagay ko kasi parang nakikita ko naman yung kanyang tinuturo ay parang nakikita ko rin na tinatalakay sa iwan nating church. So, yun ang aking nakikita. Pero katulad na sinabi nga niya, ay nagkakali lagi yung aming pangungusap. At nabanggit niya kanina about tithings kasi meron doon. Anak mga ng pastor yun. Anak ng pastor, isod sa tithes. Ano kaya yung niya? Yun ang doon, anak ng pastor, isod sa tithes. Bakit kaya siya napisok ka? Ay, natutuwa lang, mabubuhay ang mga anak ng pastor. May malaking pinalaman sa church, sa tulang. Kasi sabi ng Bible, ang naglilingkod sa gawain ng Diyos ay mabubuhay sa pamamagitan ng gawain ng Diyos. Tapos siya, ayaw niya ng tithes. Ayaw niya ng buwan at anak siya ng pastor. Ewan ko. Mahirap kasi magsalita dahil hindi ko kilala pang masyado ang kanyang buhay. Pero isang bagay lang, marami nagtatanong o marami nagsasalita at marami nagkukomento niya pagdating niya sa tithes. Tulad nga ng aking nabanggit, sabi ko nga pinakamahirap ihamon sa tao ay yung tithes. At ang pinakamahirap paniwalaan ay yung tithes, yung pagsuporta sa gawain ng Diyos. Totoo yan. Pinakamahirap po yan. Diyan minsan hinuhusgahan ng maraming tao, ng mga pastor. Diyan ako nakarinig na sinabihan niya ako ng mukha ng pera. Sinabihan ako at yung tao ngayon na nagsalita sa akin ay ginawa ko ang halos lahat para siya ipagpalain at ang kanyang sambahayan ay pagharian ng biyaya ng Diyos. Karupihan ng Panginoon, pwede magawa niya yung gano'n. Ang nakita ko lang sa Kanya, sa lahat ng mga tao na nagsalita sa akin na ako'y mga pera, hindi naayos ang buhay. Namatay at namatay na hindi naayos ang buhay. Broken family. Yung iba, nakakailang asawa na. Totoo yun. Hindi ako magsasalita ayaw ko magsalita dahil nakaulay tayo. Sakaling nanonood yung ilang mahirap na
sa halip na maligtas yun, pero kung sila kinikilos ng Panginoon, alam nila. Yun ang ibig ko sabihin. Ngayon, dahil tayo ngayon sa salita ng Panginoon about tidings. Okay, sa aklat po ng Genesis, sa chapter 28, verse 22, verse 20 muna, ito yung panahon na si Jacob ay naglayas. Naglayas siya sa kanyang, naglayas siya sa kanyang magulang dahil ito yung time na dinaya niya ng kanyang ama na si Jacob, si Isaac. Dahil matanda na si Isaac, malabo na ang mata, hinangad ng kanyang, ang totoo naman nun, malinis yung puso ni Jacob eh. Ang totoo kasi nun, yung kanyang nanay na sa kanya, si Rebecca, nag-push sa kanya na dayain yung kanyang tatay. Sabi pa nga niya ako, mahalata ako ng aking ama. Dahil ang kapatid ko ay mabalahibo, ako'y walang balahibo. Pag nakapalya yung balag ko't balahibo, sa halip na ako'y pagpalain niya, susumpay na ko. Kaya sabi ng kanyang ina, mapasa akin na lang ang sumpa. Basta gawin mo lang ang pinagagawa ko sa iyo. Sa isang tahanan kasi hindi mo wala yung favoritism. Hindi mo wala yan. Meron kang kanya-kanya kayong paborito. Paboritong anak. Pero sa gawain ng Panginoon ay hindi naman na yan. Magkawat sa labas lang yan. Ang gawain ng Diyos na nangyayari ng lulubusan. Pero hindi pa rin talaga maiwasan yan. Kasi ito si Jacob ay babaeng tahanan, hindi layas, kasama lagi ni Rebecca, pagluluto, kaya magaling magluto si Jacob. Samantalang si Esau ay laging nasa labas, nangangaso. At yung pinangasukan niya, yung uli niya, ay pinakakain niya doon sa kanyang ama at gusto naman ng ama niya. Kaya mas paborito ng ama, yung ni Isaac ay si Esau. Pero alam natin ang katotohanan, hindi deserving si Esau kasi marumi ang puso niya, matigas ang ulo niya. Yun na nga, hinangat nila yung pagpapala ng ama, yung basbas. Dahil pangalan ko na ito one time, hindi ko lang alam kung narinig nyo na kahalagahan ng pagbabasbas. Mahalaga kasi yun, yung papasbasan ka. Halimbawa, katulad ng bawa ng mga ikakasal, merong mga taong hindi nagpapakasal pag hindi sumasang-ayon ng magulang. Kasi para sa kanila, mahalaga yung basbas. Kaya minsan nga, ang panakot ng mga magulang, hindi ako dadalo ng kasal. Kung gagapang kayo sa hita, kasama pang pagsumpa. Kaya yung iba, takot sa ganon. Kaya ito nga, nangyari na natin pakakabain kasi kaya ko sinaysay lang para maunawaan nyo. Nakuha na niya ni Jacob yung basbas ng kanyang ama dahil sa pamamagitan ng pandaraya. At nahayag, nalaman pa rin, nahayag na listo ni Isaac at saka ni Esau ang ginawa ni Jacob. At si Esau ay gustong patayin. Dahil ganun niya kahit ang basbas sa kanila. Ng kanyang kapatid. Kaya sa takot ni Rebecca na mawala ang kanyang anak, na magpatayo ng kanyang anak, pinaalis niya si Jacob. Pumunta ka doon sa aking bayan, sa aking probinsya. Pumunta ka doon sa aking mga kapatid. At doon ka muna tumira. At yun na nga. Naglalakad, naglalakbay si Jacob. Wala siyang dala, wala siyang gamit, wala siyang pagkain, storage siya, ang lagay niya, wala siyang daladala, kundi yung basbas ng kanyang ama na siya ipagpapalain at magiging isang malaking bansa. Ito lang ang daladala niya, pero yun ay ano pa lang, salita pa lang. Ngayon, nung nasa ganong pagkakataon siya, marahil ay siya nanghihina na rito sa gutom dahil malayo ang bayan ng kanyang kamag-anak ng kanyang ina.
Sa Genesis 28, verse 20, ganito ang sinabi niya, nagawa niyang lumapit sa Diyos at ganito ang ginawa niya. 20, at si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung sasaakin ng Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran, at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot, na anupat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. 22, yung pinakamalaga sa sinabi niya, at ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin, ay walang pagsalang ang ika-10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Anong nakita niyo doon? Sa tithings, ang nakikita ng marami, grabe yan, pabigat yan. Hindi mo pinagpapala ang tao, yan ang sabi nila, tulad namin, na nag-i-encourage ng tithings. Ang sinasabi nila, nilalagyan mo ng malaking pasan ng tao. Kung mayroon kang 1 milyon, 100,000, ibibigay mo sa pastor mo, o sa church. Sabihin pa sa church, sa pastor mo yan? Ayun ang pastor mo, may kinabang yan. Yan ang sinasabi nila, di ba? Yun ang komento nila. Hindi ganun ang pagbibigay sa Diyos. Ang pagbibigay sa Diyos ay kusang loob. Kung ano yung bukal sa kalooban niya. Hindi po yun ang nakikita ko rito eh. Ewan ko, kung mayroon ng pananaw na tulad ng pananaw ni Jacob, ang nakikita ko rito na ibig sabihin ng Panginoon, ni Jacob sa Panginoon na panata niya, na kung ako'y pagpapalangin mo, bibigyan na makakain sa araw-araw, damit na maisusuot, at makabalik ako sa aking tahanan, sa aking magulang. Ang sabi rito, walang pagsalang ang ika-10 bahagi ay ibibigay ko sa inyo. Sa bawat kitain ko, yun ang sabi niya. Anong nakikita ko? Ibig sabihin nun, magiging bahagi ka ng buhay ko. Ano ibig sabihin? Magiging partner ka, o Panginoon, ng buhay ko. Iyon ang totoo nun. Hindi nyo sasabihin natin ayaw. Malaking pabigat yan. Hindi. Ayaw mo na magkaroon ng bahagi ang Diyos sa buhay mo. Yun ang totoo nun. Hindi lang naman sa pananalapi. Ang sabi ng Panginoon, yung 7 araw, ibigay mo sa akin. Ginagawa ba ng tao? Hindi. Dahil ayaw na ng tao na ang Diyos ay magkaroon ng bahagi sa buhay nila. Talagang may purpose nun. Pinasisikot-sikot pa lang nila eh. Pero ang totoo nun, ayaw nila na ang Diyos ay may bahagi sa personalidad mo. Tama ba o hindi? Ni kahit 1% sa buhay natin, ayaw natin na may bahagi ang Diyos. Gagawin ko kung ano ang gusto ko. Magbibigay ako kung kailan ko gusto magbigay. Magbibigay ako kung magkano gusto kong ibigay. Wala kang bahagi. Maging sa gawa ng aking kamay, hindi sa aking buhay. Ibig sabihin, inihiwalay mo ang Diyos. Ipinagdaramot mo ang ayaw mo na may porsyento o may bahagi ang Diyos sa buhay mo. Yun ang ibig sabihin nun eh. Pero si Jacob, ano sabi niya? At sa lahat ng ibigay mo sa akin, partner tayo. Sa lahat ng ibibigay mo sa akin ay walang pagsala ng ika-10 bahagi ibibigay ko sa iyo. Ibig sabihin, bahagi ka ng buhay ko. Hindi kita malilimutan. Ewan ko, kung yun na nakikita nyo dito. Sabi mo siya, Panginoon, sobra ka naman. Sa totoo lang, hindi yung pera binibigyan ng pansin doon. Ayaw mo na may bahagi, may lugar ang Diyos sa buhay mo. Kaya ang paglilong ng pananalapi,
Ang exercise, pag-exercise ng tithes ay pagbibigay ng bahagi. Pagkilala ng Diyos ay may bahagi sa buhay mo. Yung pong malaking katotohanan mo. So yun lang. Doon sa mga nanonood, maasa akong maunawaan nila. Hindi ko pinipilit sa iyo na paniwalaan mo ito. Pero ito'y ginawa ko namin ng aking sambahayan. Amen. Ang Diyos kinikilala namin sa lahat ng aspeto ng buhay namin na siya'y mayroong bahagi sa amin. Hindi lang sa aming hininga, hindi lang sa aming lakas, kundi maging sa bawat bagay na naahawakan ng aming kamay. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan ay pinili ko ng pananalapi para sa gawain ng Diyos. Praise God. Tawagan ko si Elda para tayo pangunahan dito. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Ay manalangin sa Panginoon, dakila tapat ng Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Ang dalangin ko po, Panginoon, ay pagpalain mo, dakilang Diyos, ang iyong mga anak. I-bless mo ang kanilang buhay at ikaw ang magpala. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, O God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. I will deliver by His blood. Praise the Lord. One more time. Deliver, praise the Lord. Deliver by His blood. I was bound by the chains of Satan. I will deliver. Praise the Lord. Amen. Praise God. Ating po mga Biblia. Praise the name of Jesus. Okay. Okay. Ang isang bagay na hindi mahirap at alam ng maraming tao, he believer o unbeliever, he para simba o hindi para simba, alam na nila ang isa sa kilala nila katamihan ng Diyos ay ang pagiging mahabagi ng Diyos. Kaya nga maraming panalangin nila, lalo na yung nakikita ko sa television, kung meron kayo yung 3 o'clock kahapit. Meron pa kayo hanggang ngayon. Pagdating alas 3, may nanay, may nananalangin. Di ba? Lagi sinasabi nila, God, have mercy on us. Kahabagan niyo po kami. Kilala nila ang Diyos sa pagiging mahabaging Diyos. At ito ay sinusuportahan ng salita ng Diyos sa maraming pagkakataon na ang Diyos ay mahabagin. Sino po naniniwala doon? Ang sabi ng aklat ng Hebreo 8:12, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan. Ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Gusto natin yan. Hindi na titingnan o aalalahanin pa ang ating mga pagkukulang sapagkat ako'y magiging mahabagin. Yung nasabi ng Panginoon. Kaya minsan, may mga tao okay na kahit hindi lumalo. Diba? Nagisip din ako unawaan naman ako ng Diyos. Marami akong pangailangan. Ang Diyos ay mahabagin. Dinadagdag ang Panginoon. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya yan ang kalabitan sinasabi nila. Alam naman ng Panginoon, pag nagkaroon ako ng free time,
ay hindi ko siya nalilimutan. Pero sabi nga ni Pastor Rico, at yun ang nagtotoo nun. At ang tao'y nagkaroon ng free time. Hindi ibig sabihin na 100% nasa Panginoon na siya noon dahil may free time siya. Hindi ko yun. Pag nagkaroon ng free time yan, mag-iisip pa yan, dadalawin ko muna si nanay. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras ng free time para ano, di ba? Hindi pa rin niya pupunta sa church. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras. Madalaw ko nga si Kumari. Baka sakaling magbabalik na ng utang sa akin. Tama ba yung sinasabi ko? Ngayon pa rin doon struggle. Kaya nga katotohanan nun, kaya nga sabi, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Sinabi pa rin ng Exodus chapter 34 verse 6, ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya na itinanyag. Ang Panginoon Diyos na puspos ng kahabatan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana, sa kaawaan at katotohanan. Kaya minsan yung mga talata na yan, pinangahawakan ng napakarami. Ang Diyos ay mahabagin. Kaya minsan, ginagawa nila ang mga bagay na gusto nilang gawin. Umaasa na lang sila na ang kanilang paniniwala sila'y kahawagan ng Diyos. Amen po ba? Aklat ng Awit 103 verse 8, ang Panginoon ay puspos ng kahabagan, mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kagandahan ng loob. Praise God. Hindi po yan ang ating teksto, binabanggit ko po lamang yan para maunawaan natin yun yung karakter ng Diyos. At yan po yung talagang karakter ng Diyos. Hindi ko po yung pinasisinungalingan na talaga ang Diyos ay talaga po mahabagin. Kaya buksan po natin, dito po natin makikita ang isang bagay pa rin kung paano ang Panginoon ay nahabag sa sampahayan nilo. Kaya kanina, tinignan ko pa si Dinan. Sino yata mo yung aking teksto, yung aking pagpangata. Kasi pinanggit niya kanina eh. Genesis chapter 19 verse 15 to 16. Ang sabi ganito, aklat ng Genesis chapter 19, 15 to 16. At nang umaga ay pinagpagmadali ng mga anghel si Lot. Ito yung time na susunugin na ng Panginoon ng Sodoma at Gomora. Kaya pinalalabas na nila yung mga asawa, yung pamilya ni Lot. Ulitin natin at nang umaga ay pinapagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae na narito, baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Datapwat siya'y nagluwat at hinawakan ng mga lalaki. Ibig sabihin nagluwat at tubili si Lot. Ano gagawin ko? Ano gagawin ko? Umalis na daw tayo sa atin ng anghel. Samantalang sa totoo lang, hindi anghel lang nagsasalita doon. Isang normal na tao. Sa katauhan ng isang anghel. Kasi ang anghel, ng mga sinaunang panahon, nakakapagkatawang tao sila. Kaya atubilis siya. Kaya sabi dito, sa habag ng Diyos, kinalagkad ng anghel ang mag-iinawang pamilyang ito para lang hindi madamay sa pagsunog sa Sodoma at Gomora. Sabi rito, datapwat siya'y nagluluwa, na antala, ay atubilis siya kung siya ba'y aalis o hindi. At hinawakan ng mga lalaki, yun na nga yung mga anghel, ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng dalawang anak na babae sa habag sa kanya ng Panginoon. At siya'y kanilang inilabas at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. Purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon na
Tayo manalangin muna, dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa, pagpalain mo ang iyong salita. I-bless mo po ito, Panginoon, samahan mo, bahira mo ng iyong banal na Espiritu, at gawin mo isang malaking impluensya na magsisilbing kalayaan sa puso ng bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong mangusap sa paksang the sin that God cannot have mercy on. The sin that God cannot have mercy on. Ang kasalanan hindi kinaahabagan ng Diyos. Meron pong kasalanan hindi deserving para kahabagan. Yun po ang pag-aaralan natin. Ano yung mga kasalanan hindi pwedeng kahabagan ng Diyos? Nais ko muna pag-usapan natin itong punto na ito. Pinadak ko sa sermon ni Pastor Boye kasi narinig ko, hindi niya ito puntos sa kanyang pangangarap, pero narinig ko sa pangangarap niya, isa sa pinatinig niya, sinabi niya, at yun naman ang ginawa kong punto sa oras na ito na gusto kong pag-usapan. The darkest part of human life. Sinabi ni Pastor Boye, ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ng tao. Sa buhay ng tao, dumarating na may nakakaranas tayo ng madilim na bahagi sa buhay natin. Ano sa tingin ninyo? Ang pinakamadilim na bahagi. Ako pinaniniwala na hindi lahat ng buhay natin, na bahagi ng buhay natin ay maganda. Ang pinakamadilim, the darkest part of human life, yung pinakamadilim, masalimuot na bahagi ng buhay ng tao, ay hindi po yung pag ikaw ay naandun ka sa kwarto, nanonood ka ng porno, hindi yun ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ng tao. Ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ng tao, hindi yung ikaw ay nagsasabon, hindi yung ikaw ay namumuhay ng immoral, hindi yung ikaw ay mayroong kinakasama at hindi kayo kasal, hindi po yan ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ng tao. Ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ng tao ang pinapakita dito sa ating pinag-aaralan ay yung bahagi ng buhay ng tao na ikaw ay hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Basahin nyo na lang. Tinalagkad ng mga anghel ang mag-iina. Si Lot, ang asawa niya, dalawa ng anak, sa habag ng Diyos. Pero nakita natin, sikat na sikat ang pangyayaring ito. Ang asawa ni Lot, lumingon at naging aliging asin. Ang sabi kasi ng Panginoon, huwag kayong lilingon. Hindi siya nakinig. Kaya ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ng isang tao, yung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Meron pa bang didilim doon sa sinapit sa ng buhay ni Lot, ng asawa ni Lot? Yan ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ng tao, yung wala ang panahon. Akala mo ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ng tao? Yung namumuhay ka sa imuran, babae ka pero ikaw ay nagpapakatumboy, lalaki ka o ikaw ay nagpapakabakla. Akala mo yun yung pinakamadilim na bahagi ng buhay ng tao? No! Dahil pwede kang kahabagan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mahabagin. Pero ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ng tao yung wala kang panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ang taong hindi nakikinig ng salita ng Diyos kailanman hindi deserving. Andun na siya.
Inilabas na siya eh. Pero ang tigas ng ulo niya, hindi siya nakinig. Lumingon pa rin. Yung ipagpapakita na hindi siya kailanman nakikinig sa tinig ng Panginoon. Kaya lang siya naligtas dahil sa pilitan eh, kinalagkad eh. Kaya ang kaligtasan hindi yan sa pilitan. Hindi yan sa pilitan. Kaya doon mo makikita yung sinasabi ng iba, sabi nga ni Pastor Will, mga baptist. Ano ba yung mga baptist? Hindi baptist, baptist. Yung sinasabi nila, once you are saved, you're always saved. Ang Diyos daw ay hindi bigay-bawi. Mag-ingat kayo sa katuruan yan. Tingnan nyo ito dito. Ligtas na eh, nasa labas na eh. Hindi na sila kasama doon sa masusunog eh. Diba, ligtas na, nasa labas na eh. Kinalagkad na nga ng anghel dahil sa habag ng Diyos. Hindi sila karapat-dapat maligtas dahil sila ay apektado ng Sodom at Gomora. Ang patunay na sila ay apektado ng Sodoma at Gomora na ginagawa rin nila yung ginagawa ng Sodoma at Gomora. Nakikita mo doon sa ginawa ng dalawang anak. Ano yung ginawa ng dalawang anak ni Lot? Nirip nila ang kanilang ama. Sa takot na wala na silang magiging lahi. Nirip nila yung... Bakit sa nila nakuha yung ganong karakter? Yun ang kultura ng Sodoma at Gomora. Walang ina, walang ama. Nagtatalo. Ang nanay at anak, ang tatay at anak, ang aso at tao. Bakit sila ganun? Kasi doon nga sila lumaki, kaya kasi sinunod yung bayan na yun eh. Ngayon, balik tayo, ligtas na eh. Hindi na nitinignan ng Diyos na sila'y makasalanan. Pero dahil ligtas na nga sila, ikinalagkad, hindi na nararapat, hindi nga deserving eh, ikinalagkad eh. Kaya nga sabi doon eh, tubili yung pamilya eh, yung kinalagkad ng Diyos sa labas. Saved na eh. Kaya paano mo sasabihin, once you are saved, you're always saved. Paliwanag yan ng mga baptist. Paano nangyari yun? Lumingon. Tignan nyo ha, lumingon lang. Simple lang ang ginawa, hindi mabigat. Lumingon. Sulyap lang. Eh, ang bilin ng Panginoon, huwag kang lilingon. Kaya ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ng tao, yung hindi ka nakikinig. Ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ng tao ay yung panahong napakalakas ng tinig ng puso mo kaysa sa tinig ng Diyos. Yan ang pinakamadilim na bahagi. Kaya minsan na nasasabi ko, ano nangyari sa inyo? 7 taon kayo, 6 na taon kayo, mga Sunday school attender kayo, wala ba kayong natutunan? Bakit ginagawa nyo yung sinabi ng hindi nga dapat gawin? Bakit ganyan ang buhay natin? Bakit nangyayari yun? Dahil mas malakas ang tinig ng puso kaysa sa tinig ng Diyos. At pag mas malakas ang tinig ng puso kaysa sa tinig ng Diyos, yan ang matinig na bahagi ng buhay ng tao. Magsisinungaling ka, maglilihim ka, tatakas ka sa Panginoon. Dahil ang napapakinggan mo, mas malakas ang tinig ng puso mo, kaya lumingon ang asawa nito. Dalawa kasi ang tinig na pwedeng mapakinggan ng tao. Ang tinig ng Diyos, ang tinig sa church, at ang tinig ng puso. Sa halimbawa, ang buhay ni Jonas.
tinig ng Diyos dumating kay Jonas, pumunta ka sa Nineveh, mangaral ka doon. Pero may nagsalita rin sa puso ni Jonas, pupunta ka ng Tarsis. Ano nangyari? Anong nangyari? Ha? Sasabihin mo ba maliwanag? Yung naging buhay ni Jonas doon sa barko? Ha? Halos lumubog yung barko, madaming nadamay. Doon mo makikita mo doon na ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ng tao, ang tao hindi nakikinig Sa tinig ng Diyos, kundi sa tinig ng puso niya. Yung mga nakaranas nito, alam niyo ang ibig ko sabihin. Hindi ka makatulog dahil hindi ka makaharap sa magulang mo. Kaya napakadilim ng buhay mo dahil ang pinakikinggan mo ay ang tinig ng puso mo. Kayo magpaliwanag, kayo kung totoo yung sinasabi ko, na ang pinakakaya ko. Alam ko, dalas ninyo yan. Na ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ng tao yung hindi ka nakikinig. Hindi ka, napakahirap ng sitwasyon. Lahat. Alas 2, alas 3 na ng madaling araw, hindi ka makatulog. Ang pakiramdam mo para kang pinagbagsakan ng langit at ng lupa. Lalo na pagka nahayag na yung mga kagagawan mo. Sino nakaranas na? Huwag mo na itaas ang kamay mo. Tayo nakaranas na. Diba? Magbubunga yan ng kahihiyan. Magbubunga yan ng... Bakit nangyari yun? Dahil hindi nakilig. Kaya unang naisumpang aralan natin, the darkest part of human life, yung wala kang panahon makinig. Yung hindi ka nakikinig. Alala ko nun, kami ni Mama, aalis kami mamimiyesta ako doon sa Batangas. Batangas yung lahi ko, sa Batangas kasi, grabe ang piyesta ko. Ang tusawa ka. Ako pala kami nagsasama ni Mama, nag-away kami ni Mama. Ayaw na akong palisin, umalis ako. Hindi ako makinig. So, pagbalik namin, kaling sa pamimiesta. Itong buko lang naman ito ng tinik. Ayan! Balik kami, nakamotorsiklo ako. Pagdating ko sa sikat ng araw, pagdating na tulinig yung nagigilo na ako. Bumangga ako doon sa labas ang buto sa paa ko. 4 na buwan akong pilay. Ang punto ko, kung nakinig ako, hindi ako darating doon sa madilim na bahagi ng buhay. Umasa ako maunawaan ng dito sa iyo. Pangalawa, God's mercy is only for those who listen. Kaya huwag ka mag-aabil ng habang ng Diyos kung hindi ka naman marunong makinig. Pinahabagan ba yung asawa ni Lot? Simple lang ang kasalanan nun. Sumulyap lang. Isang paaling lang ng liit. Kinahabagan sila dahil sila nahawa sa sistema ng Sodoma at Gomora. Kinalagkad sila. Kinahabagan nga. Ano sabi doon sa binasa natin? Sila ay kinalagkad dahil sa kabag ng Diyos. Na baka sila ay madamay. Yun ang sabi roon. Pero nakikita ko dito, God's mercy is only for those who listen. Ang habag ng Diyos ay para lang sa mga taong nakikinig. Yan ang nakikita ko dito. Kaya napakahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya habang nagsasalita pa rin si JR, hindi niya alam, may nabanggit siya. Dahil parehas nga kami ng sinulat ko. Ito yun, ang second chance ay nakakabil ng isang tao. Nakakabil ng isang tao kung ang isang tao hindi lumilingon.
Kung hindi lumingon ang asawa ni Lot, na-avail niya sana yung habag ng Diyos. Kaya lang lumingon siya. Kaya pinutol niya yung habag ng Diyos. Hanggat hindi lumilingon ang isang tao, may malaki siyang tsansa na kahabagan ng Diyos. Pero siya, hanggang siya'y lingon ng lingon sa dati ng buhay. Nilingon niya, sinusulyatan nila. Kaya ang katwiran at ang kultura at tradisyon ng tao laging laban Sa kalooban ng Diyos o sa salita ng Panginoon. For example, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakaroon sa kanyang karunungan. Kaya sabi ng Bible, ang lingon ng lingon sa kanyang likuran, hindi karapat-dapat sa akin. Pero tinutukoy kasi doon ng mga matatanda, yung hindi lumingon sa magulang. Kung matapos mong pag-aralin, hindi ka marunong lumingon, hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Pero totoo naman yun. Kaya lang, ang tinutukoy naman doon ng Panginoon, yung hindi mo maiwan. Ha? May asawa ka na lahat, kung mamuhay ka, parang binata. Ibig sabihin mo, hindi mo maiwanan yung bata mo, hindi mo maiwanan yung... Yun na yun. Alam nyo na ibig ko sabihin. Ang taong inahabagan ng Diyos ay yung mga taong nakapokus sa pagsunod sa Diyos. Dapat sana nag-focus na lang siya eh. Bakit kailangan pa lumingon? Pwede ba hindi ako, pwede ba hindi kong puntuhin? Bakit kailangan pa lumingon? Ang taong kinahabagan talaga ng Diyos ay yung mga taong nakapokus sa pagsunod sa Diyos. Dapat isang halimbawa. Ay may karanasan ako na salitang pagkahabag eh. One time noon, nabanggit ko na ito eh. Nagamit ko na, ilang beses ko nagamit sa sermon. Nakakita ko ng bubwit, dagang maliit. Doon sa planggana, nagkataon na ulo niya, doon sa planggana, o doon sa timba. Sabi ko, yung mga perwisyo tayo, wala ko hindi mo, umat, sabi lang ng iba, mga babae ninyo. Hindi ako nababaitan sa inyo. Tumakulit na lungkot, ay nagkakumagawa ako ng mensahe mo eh. Alas 10 yun ng madaling araw. Lumikot yung isip ko. Buksan ko yung grade ko. Buksan ko nga yung grade ko, nilagyan ko ng nadiwa ko sa pagtulong. Tapos, bago sumapit ko sa pinakalapi yung timba, hindi ko pinantay kasi makakaahon yun eh. Hindi ko nilagyan ko na alos isang tangkal yung tubig na hindi ako doon sa lapi. Kita ko siya. Natulog-bulok. Pilit niyang kinaabot yung ilalabas niya yung ilog niya. Siguro yung hihinga, pagkahinga niya, pababa siya. Siyempre yung yung pwersa niya, pababa eh. Ganon sila. Kaya sila sa likod. Tingnan ko na. Anong nangyari sa inyo? Alas 10 yun. Pagdating ng alas 12, nahala-ala. Tinignan ko ulit. What? Di pagbabago, yung isa, yung mahina na. Pero yung isa, hindi na makakamot, ganun pa rin. Lalabas yung bungos niya, tapos yung luto. Nakiba yung isa. Tingnan na. Mamaya, tinignan ko ulit, alas 3 ng madaling araw. Wala na. Yung isa, nakagano na, nakatihangila na, doon sa ilalim, wala na nagalaw-galaw. Pero kita ko yung isa. Hinang-hina na, ganun-ganun pa isa. Pipili pa rin niya eh. Slow motion na, dahan-dahan. Ilalabas yung kanyang ungos. Tapos, bababa uli siya. Dahil doon, pinambastan ko pa siya maigi. Sabi ko, hindi ba yung mucho? Isip ko lang. Pero alam niyo, biglang nabago yung isipan. Nakaramdam ako na kaya nakita ko siya nakapokus sa kanyang ginagawa. Hindi siya tumitigil.
Kaya ang ginawa ko, palalayain ko. Bigyan kita ng amnesty. Tinumba ko yung timba, tumapon yung tubig. Kita ko nakaganon siya. Pag-iingay-ingay siyang ganun. Naligtas na. Sa kapamahal niya. Yun ang ibig ko sabihin. Ang taong kinahawagan ng Diyos ay yung mga taong nakafocus. Nakafocus sa Diyos. Yun ang pinapakita ng pinag-aaralan natin na sabi ng Panginoon, huwag kayong lilingon. Hindi nakapokus. Yun ang pinapakita ang taong hindi nakapokus, hindi kahabag-habag. Pabalik-balik sa dati niyang buhay, lingon ng lingon, alam naman nang wala nang maidudulot na mabuti sa kanya yun. Ay isa pang bagay na nais kumakita natin dito, ang larawan ng ating kwento, pag ikaw ay lumingon, mahirap nang ibalik o mahirap nang pihitin muli ang mga lihi para sa bagay na pinagagawa ng Diyos. Tumigas eh. Naging kasi. Yun ang pinapakita ng ating aspeto na pinag-aaralan niyo. Pag ikaw pala lumingon, mahirap nang bawiin at ibuhos mo sa iyong pupuntahan. Ang taong nakikinig, mayroong nakalaan na lugar. Masahin yung personal nyo na napag-aaral. May deserving ang Diyos na lugar na dapat nilang puntahan. Pumunta kayo doon sa suwat. Ligtas kayo doon. Huwag kayong lilingon. Kaya, yun, pinapakita ng pinag-aaralan natin na pag ikaw ay lumingon, mahirap nang ibalik o pihitin muli ang liit para sa mga bagay na pinapagawa ng Diyos. Kasi maglalakin na yung puso mo sa nililingon mo eh. Pangatlo, dito ako magtatapos. At ito, kung nakikilala nyo ng Diyos ay mahabagin. Dapat makilala nyo rin ito. Isang katangiang ng Diyos. God is a God of sincerity. Siya seryoso. Yun ang nakikita ko sa paksa natin. Hindi usapin yung tihit lang ng liig, yung paglingon lang eh. Hindi lang usapin doon eh. Ang usapin doon, ang Diyos ay seryoso. Hindi siya nagbibiro. Kaya wala pong komedyan na papasok sa langit. Naniwala kayo. Walang taong hindi seryoso na napapasok sa langit. Dahil ang Diyos ay Diyos na sinseridad sa buhay. Hinahanap ng Panginoon. Nasa critical na katayuan, magbibiro ka. Puro ka biro, ayaw mo seryosuhin. Kaya dapat natin maunawaan dito, pagsalita ng Diyos, seryosuhin mo. Yun ang aral doon. Pagsalita ng Diyos, seryosuhin mo, huwag mong biruin. Alam nyo, nakita natin dito, yung dalawang anak. Nabanggit na ni Jera kanina eh, yung babae at yung asawa. Apat lang silang kinaladyan palabas eh. Pero kung babasahin mo yun, maraming anak si Lot. Kaya ang sabi doon ng anghel, puntahan mo ang mga manugang mo. Noong una, akala ko wala siyang manugang, wala dalawang anak lang niya. Ang dami niyang manugang. Kaya lang, nung pinuntahan niya yun, basahin niyo na lang sa personal yung pagbabasa. Nung pinuntahan niya yun, hindi siya pinaniwalaan. Sinabi niya, gugunawin ang bayan nito. Sumama na kayo sa amin, pinalilikas tayo ng Panginoon. Pero ano sabi doon? Akala ng kanyang mga magugang si Lot ay nagbibiro.
Binanggit na ni Jia kanina natin, di ba? Binanggit niya. Hindi siya pinaniwalaan dahil akala na siya ay nagbibiro. Kaya aapat lang silang nailabas. Naging haliging asin pa yung nananay. So yun rin dapat natin maunawaan. Kaya nakita ko dito, ipinahamak ni Lot ang kanyang sambahayan dahil sa kanyang pagiging hindi seryoso. Ikaw, seryoso ka? Sino dito ang nagulo ang buhay dahil hindi naging seryoso? Pati pamilya mo ay nagdurusa. Dahil ayaw mong seryosohin ang paglilingkod sa Panginoon. Maglilingkod, babalik sa dati. Maglilingkod, babalik sa dati. Ikaw, nasabihin ko sa iyo ng diretsahan, pinapahamak mo ang inyong sambahan. Pagkaganyan ka. Pero, pagkatapos na makaligtas si Lot, ang tingin ko, umupo siya sa isang tabi. Nagmuni-muni siya, naalala na ang dami ng pinahamak ang kanyang mga manuta, ang kanyang asawa, dahil hindi siya naging seryoso. Naligtas siya dahil kinahabagan lang siya. Hindi siya naging seryoso. Kaya po, lumuluha siya. Ang hirap kaya mo, maalaala mo yung mga anak mo sa kanya. Tapos nakita mo, umuusok na, nag-aapoy yung buong bahay. Kawawa ang pamilya. Kawawa yung panganay ko. Kawawa yung pangalawa ko sa panganay. Yung pangatlo ko sa panganay. Kawawa yung pangapat ko sa panganay. Nakaawa, sinapit ang buhay nila. At dahil sa hindi siya naging seryoso. Naman nilibig ko sa tingin. Kailan ka magiging seryoso? Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na sinseridad sa buhay. May sincerity sa buhay. Ang pinakamahirap, iwanan, tandaan ninyo, ay ang laman ng ating puso. Akala nyo, uminom ko yung asawa ni Lot dahil sa lipstick niya, dahil sa television niya, dahil naiwanan niya yung kumarin niya, dahil naiwanan niya yung kanyang pautang. Ano sa tingin mo? Bakit siya lumingon? Dahil nun, dahil ang pinakamahirap iwanan ay ang laman ng ating puso. Dahil ang puso niya nabuo, yun ang pinipitan ng puso niya. Nakita mo na po yan. Apat ang aking anak na babae. Nakita ko yan. Struggling pag puso ang umira. At hindi lang sa babae, pati sa lalaki. Mahirap, kaya mong iwanan ang lahat pero pag ang puso, iiwanan mo yung pinipita ng puso mo. Yan ang pinakamahirap kalabanin sa lahat. Yung pinaglagakan ng puso mo. Saan nakalagak ang puso mo? Ay, kitang-kita ko na. Kitang-kita ko na yung ibang mga disciple. Napakasi-kasi. Kapag pinapansin ang kanilang class. Laging nasa kawain ng Diyos. Pero pag tumabang si Kras, naku. Bihirang na makita. Minsan na nga lang magkaroon ng free time. Iba pa ang sa iba pa iuukol yung free time nila, hindi sa kawain ng Diyos. Grabe kung magbigay ng price. Para makita ni Pastor, tapat ang Pastor. Sabi sa aming labuan.
Pero pag nakita niyang wala na, lumamig na, Jesus, inaan ko. Sabi ko, grabe talaga pag-puso ang amin. Sabi niya, mahirap iwanan. Hindi yung anak. Akala nyo ba yung anak ng panganay ang nilingon niya? Hindi. Kaya sa lumingon, dahil narong ang puso niya, yan ang pinapakita ng ating pinag-uusapan. Mahirap iwanan ang puso. Mahirap iwanan ang puso. Ang sabi nga rito ni JC, hindi ito yung aming anak na si JC ha. JC Riley, o Riley ba ang pronounce dito, o JC Riley, dito Riley. JC Riley, there never was a sin that was not first cherished in the heart. Ang kasalanan daw ay nagsisimula ay sa puso. Kaya siya naging nalitin na siya. Hindi sa aksyon. Akala ko ang kasalanan nagsisimula doon sa aksyon. Hindi, ang kasalanan na nagsisimula ay sa puso. Kaya ang pinakamahirap tiwanan, pinakamahirap puntahin, puso. Sino naniniwala doon? Huwag natin tumaas, alam ko na. Karanasan natin yan. Hallelujah. At sabi nga ng Galatians chapter 6 verse 7, huwag kayong palaya, ang Diyos ay hindi napapabiro sapagkat ang lahat ng inasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Nangusap ako sa isang simple at payak na pangusap. Una, the darkest part of human life, hindi ka nakikinig. Pangalawa, God's mercy is only for those who listen. At pangatlo, huwag mong kalilimutan, God is a God of sincerity. Iupo natin ang ating mga ulo. Nag-usap ako sa paksang sin that God cannot have mercy on. Cannot have mercy on. Ang kasalanan hindi kinahabangan. In the name of Jesus. Hallelujah. Tayo lahat ay tumayo. Kita natin ang Panginoon. Ipapansin mo sa Bible at sa personal na karanasan ng lahat ng tao, ang madilim na pahagi, masalimuot, maproblema ay nangyayari sa panahon ng ating mga anak ay hindi na nakikinig sa atin. Yun ang totoo, no? At yun ay totoo.
taong walang pinakikinggan, masalimuot ang takbo ng buhay. Madilim ang bahagi ng buhay nila. Habang hinihingit ang awitin ito, nagbabakasakali ako sa ulang sa mga tao hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Masalimuot ang takbo ng buhay mo, madilim, wala kang maaninag na liwanag. Alam mo kung anong kasagutan. Dahil lang nakakakinggan ko ang pangungusap mo. Ang dahilan, ayaw mong makinig sa piling ng Panginoon. Kaya dapat mong gawin, tanggapin mo si Jesus. Tapusin mo. Pagliwanakin mo naman ang takbo ng buhay mo. Tapusin mo ang di magandang pangyayari sa buhay mo. Makinig ka sa Panginoon. Ito dapat mong unang dapat kang gawin, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Nanalangin ka ng ganito. Ituloy mo ito iyo sa iyong panalangin. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Maraming beses na ikaw ay aking ini-ignore. Maraming beses na hindi kita binibigyan ng panahon, pagkakataon. Pero Panginoon, sa oras na ito, inaamin ko ang aking pagkakamali, pagtuloy na. Dahil dito, nagpasya ako, tanggapin ka bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. At dahil dito, binubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kita pumasok, maghari sa pinakasentro ng buhay ko. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Babaguhin ko ang panawagan, bubuksan ko ang altar. Ikaw ang higit, nakakakilala sa iyong puso at sa ating Panginoon. Yes, Lord of God, hallelujah. Lord, mag-usap ka sa iyong mga anak sa tilang Diyos na nakatay, hindi mo kayang gawin, ikaw ang gumawa. Lord of God, hallelujah. God, salamat sa iyong kabutihan upang gawin mong karapatlapan ng iyong mga anak sa iyong kahamangan at udahan. Lord, gawin mo ang bawat isa na deserve sa kahapagan mo dakilang Diyos. God, mag-usap ka sa kanilang puso. Mga bagay na hindi ko kaya paglinawin, mga bagay hindi ko kaya ipag-usap, ikaw ang mag-usap sa kanila. Lord, O God, in the name of Jesus, God, maraming kong salamat sa kabutihan mo. Pagpalain mo ang iyong anak. Lord, tulungan mo po siya. Kalakasin mo ang loob niya, O God. Tulungan mo po, Panginoon, ang pananagin niya ang kanyang tenga sa iyong piling natin. Lord, O God, ang usap ka sa buhay na naging nagpalain mo po, Panginoon, ang iyong ikaw ang higit na nakakakilala ng kanyang puso. O God, bless mo po siya at pagpalain mo. God, mag-usap ka sa iyong anak na tinatulog. Pagpalain mo ang buhay na. Mag-usap ka sa kanyang puso. Yes, Lord. In the name of Jesus, lalabunin mo ang anak mo. Tingnan mo siya. Ibayong katakasan mo na. Pananampalataya, yes, Lord. Pagpalain mo. Mag-usap ka sa buhay na namin. Na bagay hindi mo kayang sabihin, ikaw mag-usap sa kanyang. Lord of God, in the name of Jesus, God, maraming kong salamat sa iyong pagtulong. Pagpalain mo, Panginoon, O God, kapalin mo ang iyong yeso. Yes, amen, yes, Lord of God. Ay, nagkatabayo, ang pangalan ng Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise
iyong kabutihan mo, God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Lahit isa nawahira na kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos, ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundo ng biyaya mo. Purihin natin ang ating Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord of God. Hallelujah. God, salamat sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya ang dating na Diyos. Thank you, God. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. God bless you po sa inyong lahat. Ang palain kayo ng ating Panginoon ng Diyos na makapangalan sa Dismiss na po tayo. Magpalain kayo ng ating Panginoon.